tumaob ang isang rubber boat na may sakay ng mga rescuer at residente sa gitna ng rescue operations sa Marikina. At para malaman natin ang lagay sa Marikina ngayon, makakausap natin si Mayor Marcy Chodoro. Magandang umaga, Mayor Marcy. Magandang umaga, Andre, at sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Mayor, nahanap na po ba itong mga sakay ng tumaob na bangka at ilan po yung mga nasawi dito? Ang nakakalungkot, meron pa tayong mga hinahanap na kasama doon sa tumaob na bangka hanggang ngayon. Bine-verify ko para ngayon, pati yung bilang ng aktual na nasagip. Kagabi ay meron tatlo, apat na tayong nakuha. Ngayon ay talagang meron pang ibang hindi nakikita. In-expand natin yung area na kung saan nag-research tayo dahil hindi naman maaring nanatili na lang sila doon sa area yun. Kung inanod man sila, sila ay nasa may bandang Pasig o kaya nasa coastal area nung papuntang Laguna de Bay. Kaya nandun tayo ngayon sa area na yun ngayon. Hmm. Mayor, kahapon po, nagreklamo yung mga residente na walang kuryente sa evacuation sites, yung mga nailikas po. Nasolusyonan na po Correct. ba ito at kamusta na po yung mga evacuees natin? Correct, oo. Kagabi, bago maghating gabi ay sa pakipag-ugnayan natin sa Meralco, na-energize naman ito. Hanggang kaninang madaling araw, meron namang mga kuryente. Napakahirap nga nung naging kalagayan kagabi dahil nga kung kailan naman nasa mga evacuation center ang marami nating kababayan dito sa Marikina. 3,189 individuals. Isa to sa pinakamataas na naitala natin. 5,000 mahigit na mga pamilya ang nasa evacuation, maliliit na bata, matatanda, nasolusyonan ng maghahating gabi na sa tulong na rin ng ating ng Meralco. Mayor, balikan ko lang po yung natanong ko kanina. So, naghahanap pa po tayo dun sa mga yung tumaob po na bangka. So, wala pa po tayong bilang kung may nasawi. May balita na po ba tayo kung may mga nasawi po dun sa mga tumaob po na bangka? Andre, hindi namin masabing may nasawi o dahil wala pa tayong actual o physical Okay confirmation. po. Kanina may mga report sa akin na nalunod. Mm. ah Bine-verify namin yung identity pero mukhang hindi yung kasama dun sa rescue dahil yung mga nalunod na nakita dun sa may barangay Tumana. Ito yung barangay bago dumating yung area kung saan tumaob yung bangka. Ito naman sa barangay Santo Niño. Kung dito tumaob yung bangka, anurin ito papunta downstream dun sa barangay Barangka papunta sa Pasig River. Ah, Mayor, kahapon po, again, yeah, yes, Andrea. kahapon pa po natin narinig yung hinahalin tulad po, lalo na yung kasagsagan ng bagyo po ng Undoy at mga naapektuhan po dyan sa Marikina. Ano po yung, paano nyo po ihahalin tulad? Ito pong bagyong Karina, doon po sa nangyari po nung sa Undoy, dyan po sa Marikina, mula po sa perspektibo nyo. Prospectively, sa Marikina, tinitingnan namin yung rainfall count. Sa Marikina, nung Unday, nasa 220 millimeters yung rainfall count na naranasan namin dati. Kahapon, nasa 208 ang rainfall count. Yung Unday, 6 hours umulan, malakas, tuloy-tuloy. Ito, sa kahapon, sa Karina, more than 8 hours yung aming naranasan. So, maaaring yung data ng ginagamit ng Pag-asa nationwide, cumulative. Kaya ito sinasabi namin, ito yung data na meron kami dito, localized data. Kaya nga sinasabi namin sana mabahaginan kami ng data ng Pag-asa, pati yung forecasting, maituro sa amin, yung technical assessment na ginagawa nila. So we could plan well and proactively magawa namin ahead of time yung mga kailangan natin. Lalo na ngayon sa rehabilitation. Ang drainage system natin dito sa Marikina tulad nung nangyari ayon na rin doon sa nangyari nung Undoy at Ulysses, ay binago natin yung water carrying capacity nito. Nakabatay ito doon sa data meron na tayo doon sa Undoy. Nakita namin kahapon parang habagat nga lang ito. Tapos merong typhoon.
Yung Ondoy talagang super typhoon eh. Hindi pa nga to super typhoon eh. Kaya nag-iiba. May new normal eh. Kaya tingin ko importante na ma-analyze mabuti at magamit yung mga data na nakukuha natin ngayon by the experts scientifically, para we could pag nag-rehabilitate tayo in terms of drainage system, in the establishment, construction of pumping stations along the Marikina River. Ang Marikina River is a critical to, hindi lang naman sa amin dahil ito, daanan din ng tubig galing sa Quezon City, yung mga creeks na connecting from Rizal, Cainta, Lower Antipolo. Pag binaha, nag-overflow Marikina River, affected din yung adjoining areas natin. Mayor, maraming salamat po. Ingat po kayo. Marikina Mayor Marcy Chodoro. Salamat. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.